Breaking na breaking news po mga kababayan, nako po, BBM natataranta na. Talagang Malacanang nilockdown na. Nako po, talagang aburido ang palasyo ngayon mga kababayan dahil po tuloy-tuloy ang pagdagsa ng kapatiran at ng taong bayan sa ginagawang people power sa Liwasang Bonifacio. Talagang tuloy-tuloy po ang pagdagdag ng libo-libo at talagang baka umabot daw ito ng milyon-milyon dahil po Biyernes bukas mga kababayan, dahil nga po yung nangyari sa Quezon City sa People Power Monument, dahil alam natin hawak ni Dayunyor yan, hawak niya yung kasi natatakot sila baka ma-strike to sila dahil po sa nangyari sa kanyang tatay. Di ba mga kababayan, repeat, history repeat itself. Baka madalawhan itong Marcos na ito dahil nga po sa pagiging injustice na nangyayari sa bansa, ang kapatiran ay naglungsad ng surprise rally na kinagulantang ng buong mundo. Talagang nagka-traffic yung mga Tangalista, Dilawan at Pinklawan, galit na galit mga kababayan. So dito, dahil nga po alam natin na hawak ni Dayunyor yung Quezon City. At umattend po talaga ang libo-libo at umabot po ng halos milyon po ito sa People Power Monument na nag-cause ng matinding traffic mga kababayan. At doon na natulog yung mga kapatiran at galing pa po ng iba't ibang panig ng bansa. Alam nyo po ang ginagawa po ni Dayunyor ngayon? Sobrang swapang. Hinaharang nila yung mga galing South at Norte na mga kapatiran at mga kababayan natin na gustong sumali para sa pagtindig sa katwiran at katotohanan. So dito sa Liwasang Bonifacio po, talagang tuloy-tuloy ang pagdagsa ng libo-libo ng mga kababayan natin at kapatiran dahil katatapos lang po ng pagsamba, alam na dis, mga kapatid at mga kababayan, Biyernes bukas, alam nyo na, walang pagsamba dyan. Talagang dadagsa ang kapatiran. Kahit mga PNK baka pumunta din. Mga kababayan o mga kadiwa binhi. Diba mga kababayan ko, dahil ito ay all out war po ito. Talagang makikiisa yung kapatiran at yung mga iba't ibang mga reliyon. Muslim, born again, protestante, pero ewan natin yung katoliko, yung mga pari na naambunan ng maleta, alam natin na hindi sila pupunta. Pero mga kababayan, yung ibang pari, sumusuporta po sa ginagawa na pagtindig ng Iglesia ni Cristo. Tanging Iglesia ni Cristo na lang at ang pamamahala ng kapatiran ang tumitindig na manguna dito sa kawalang hiyaan na ginagawa ng gobyernong ito. Ganyan po. Kaya dito, pakinggan po natin ang pasabog po. Tila may natataranta na at aburido dahil baka umabot ito ng milyon, baka 5 million hanggang 10 million ang pumunta sa Liwasang. Ito pong balita mga kababayan, magugulat po kayo dito. Ito sa mga ganap ngayon sa bansa at dito sa pangatlong rally na rin ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng INC. Alam mo, Admar, no? Ang mga Cebuanos ay ano na rin, hindi ko ma-describe yung kanilang sentimento in one word, no? Pero parang puno na rin sila at gusto na rin nilang lumabas, no? Kaso nga lang, kung malapit lang sana yung Liwasan or yung EDSA or yung Malacanang, sigurado ako hundreds of thousands of Cebuanos ay nandun na. Kung nasasakay lang yan ng motor or nalalakad yan, nabibisikleta lang yan. At marami na rin no, ang ating mga kaibigan na nagme-mensahe. In fact, kanina I was in a meeting kasi merong mga nagtatawag din na kung baka pwede daw na magsagawa din
ang mga Cebuanos ng kilos protesta in support of the INC-led protest rally dyan sa Liwasan, Admon. Ayan mga kababayan ko, dahil nga po sa ginagawa po ni Dayunyor at ng kanyang mga aso dito, na hinaharang po ang kapatiran para dumagdag po sa bilang sa milyon-milyon na nandyan sa Liwasang. Dyan na rin magpapalipas ng magdamag ang kapatiran at ng mga kababayan natin dyan na talagang naghahanap ng katwiran. So bukas po tayo nandyan mga kapatid at mga kababayan, titindig rin tayo para isa po tayo sa mabibilang sa kasaysayan na ito. Alam natin na mauukit ito sa kasaysayan na naman. Opo. Dito ba sa Dahil po nung nakaraan, bumagsak din sa kanyang pagiging kurakot dahil sa kanyang ginagawa na walang hustisya at talagang sinisikil niya yung mga taong tumitindig sa katwiran. Ngayon na naman, tila mauulit ang kasaysayan na ito. Magagaya sa kanyang amain. So ngayon po, tuloy pa natin ito. sa mga pahayag na merong mga selective justice, ano nakikita mong mga senyales na meron niyang ganitong nangyayari ngayon sa ating gobyerno? Well, unang-una, yung impeachment ni VP Sara Duterte is already a form of selective justice, no? For the second time, ay ginawan siya ng impeachment complaints base sa mga unfounded na mga allegations na kung titingnan mo ay ginawa, no? At mas questionable pa ang ginagawa nitong administrasyon na to, especially ni Bongbong Marcos na presidente mismo na isang impeachable officer din. That's a form of selective justice na rin, no? Yung ginawa nila kay former President Rodrigo Duterte, kung saan kinidnap nila, dinala sa The Hague at without due process under our judicial system, yun ay isang form of selective justice. Kasi kung titingnan mo, yung mga communist terrorist organizations na parang gano'n na rin ang nagawa, crimes against humanity, bakit nandito sila? Dito sila tinutugis. Yung mga Pilipino nga na may kaso at in fact, some of them were convicted doon sa ibang bansa, ay pilit nating pinapapunta dito. Pero si former President Duterte ay ini-ship out natin sa isang banyaga at dayuhang korte. At doon ngayon siya nakakulong. The latest of which was yung pakiusap ni Bongbong Marcos, yung nadetene ng mga Pilipino doon sa Russia because of some immigration issues. Pinapunta at pinauwi dito thanks to Mr. Putin. Ngayon, ang nakikita natin sa flood control investigations, ito yung pinakamatinding form of selective justice. Walang habas at walang hiya na talaga ang ginagawa ng administrasyon na ito. Noong una, previous administration, makikita mo talagang pagtatakpan nila so that hindi makikita ng tao na in fact it is actually selective justice or political persecution. Ngayon, lantaran na eh. Tingnan mo, kung sino yung mga whistleblowers, siya pa ngayon yung kinakasuhan. Ano lang naman yung kaso nila? Cyber libel. Cyber libel meaning yung besmirching, no? Or pagdudungis ng iyong reputasyon. Kaakibat yan ayon sa Korte Suprema ng iyong posisyon bilang isang public elected or even unappointed or a public employee. Pero ngayon, ang ginagawa nila, yung mga umuusig sa tunay na may mga kasalanan at sangkot dyan, ay siya pang may mga kaso at siya pang unang makukulong. Example, the Brave 22. Example, si Senator Marcoleta, si former Congressman Mike Defensor. Ngayon, si Senator Jinggoy Estrada. Pero yung mga guilty, no, na inadmit na nga nila, inamin nila mismo ha. You have Bernardo of DPWH, you have Manny Bunuan, and you have the other officials of DPWH na inamin nila. In fact, sinabi nila magsasoli sila ng mga pera na ninakaw nila pero naka witness protection program na sila. Absuelto na sila sa kaso. At yung mga testimonya nila ay gagamitin doon sa mga tao at mga politiko, in this case kay Bunuan, doon kay Jinggoy Estrada, na alam naman natin ay nasa panig ng Cayetano Black
doon sa Senado. So again, this is a form of selective justice. Ayan mga kababayan, nakita nyo po. Si Bonoan na isa po sa sangkot sa issue ng flood control, ginawa pong star witness na hindi na po ito makakasuhan basta ilahad daw ang katotohanan. Nakita nyo po? Pero ang ginawa, si Jinggoy, ikinulong. Si Marcoleta kakasuhan at aarestuhin. Kaya dito mga kababayan, ang buong kapatiran at ng pamamahala ay naglungsad ng day 1 po ng surprise. Nagulat si Auntie Claire. Bakit daw hindi ipinaalam na merong gagawing surprise rally? Naku po mga kababayan ko. Kaya si BBM natataranta. Tila ayaw nang bumalik sa Pilipinas. At doon na mamamalagi sa Canada. Naku po, sinusuka rin siya ng mga Pilipino doon, ng mga kababayan natin, na alam natin na pandaigdigang usapin ang nangyayaring pagnanakaw sa bansa. Naku po. Tingnan mo, plunder case against Marcoleta. It stemmed allegedly from the contribution of Kong Mike and a few others, no? Doon sa kanyang kandidatura. Tingnan na lang natin si Bongbong Marcos. Kung ang sasabihin nila is direct or indirect bribery by means of contribution, no? Kasi yung plunder, sasabihin nila, kasi you're accepting gift, no? And it was contributed to you dahil you have a public office, meron kang ibibigay na pabor. Applying the same logic, okay? Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, is the biggest contributor of Bongbong Marcos during the campaign, 240 million. And in turn, at kabayaran yan, yung pagiging mataas na opisyal niya, Special Assistant to the President. Edi bribery na rin yan, kung tatawagin. Mel Robles, 30 million contribution to the campaign of Bongbong Marcos. Anong ginawa ni Bongbong Marcos? Anong in-award sa kanya? Anong gantimpala niya? Pagiging chairman, general manager ng PCSO. At hindi lang yan. Ang dami pang mga campaign donations na nandun sa iba't ibang mga kandidato at ngayon nakaupo na bilang mga elected senators and congressmen. So, again, selective justice. Opo, at ang sinasabi naman po nila na parte naman daw po ng transparency, accountability, itong ginagawa nilang pagsasampa ng kaso na nataon ng mga kritiko ng administrasyon. Well, una-una, no, yung transparency, actually, I agree. No. Pero what's sauce for the gander or sauce for the goose should also be sauce for the gander. Apply natin yung transparency and accountability sa lahat. Imagine calm, hydrated skin with no redness. Ayan mga kababayan ko, nakita nyo po ang nangyari. Imbis na tulungan si Senador Marcoleta para hanapin ang mga totoong magnanakaw, pero ang ginawa po nila siya pa ang pinaginitan at ginawan pa ng kung ano-anong kaso. Kaya dito, nangyayari po talaga na selected justice ang nangyayari. Di ba mga kababayan, kung sino yung gustong lumipat at lumundag sa kabila, gaya ni Pastor Villanueva, mawawala na ng kaso. Gaya kay Chis Escudero. So ngayon po mga kababayan, ang nangyari, sinusuka si Pastor Villanueva. Pero si Senador Marcoleta, talagang sinusuportahan ng milyon-milyon ng mga kapatiran at ng sambayan ng Pilipino. Ganyan ang isang malinis na nanunungkulan sa gobyerno. Hindi takot gipitin, hindi takot arestuhin, hindi takot makulong. Samantalang dito kay Pastor Villanueva at kay Chis Escudero, baka hiwalayan na ni Heart Evangelista ito. Kasi duwag 'Di ba? Ayan. Mga bendalo. Tignan nyo bang nangyari kay Tuplok. Dating kakampi ng katwiran at katotohanan nung naging senador, ayun nga, naging bendalo. Am I right, Mr. Remulla? Yes, sir, yun. Naging aso-aso.
na pagka kaalyado mo, walang transparency, very opaque, no? Pero pagka kontra mo sa oposisyon, gusto mo magde-demand ka ng transparency. Look at what's happening now doon kay VP Sara sa kanyang impeachment complaint. Sabi nila, this is for accountability, this is for transparency. Ano yung confidential at intelligence fund ni Bongbong Marcos? Nakikita ba natin paano na ginasta yun? Now, we have to congratulate the Vice President for the 4th straight year. She already, again, received an unmodified opinion from COA. And I think this is unprecedented sa opisina na yan and even all the other offices of government. At ngayon, siya yung i-impeach. No? Kaya transparency, Admar, para lang yan sa kanilang pamamaraan to weaponize the law and to weaponize the language, no, against their political opponents. Napag-uusapan yung transparency, 8 daw po, sinasabing 8 doon sa tinaguriang Brave 18 ang gagamitin yung salaysay sa paglaban po dito sa pag-case build-up laban kay dating Speaker Martin Romualdez. No? Gagamitin din naman pala, sa tingin nyo po, bakit hindi kaya naging malaliman din ang investigasyon, lalo na dito po sa Senate Blue Ribbon Committee, ukol nga po dito sa mga alegasyon na ito ng tinaguriang Brave 18 plus 4 pa ata by EB? Yun na nga una dyan, actually dalawa. Ang sinabi nung meron silang final at nabasa ko yung complaint noon, nung nag-apply ng precautionary hold departure order, yung ombudsman sa Sandigan Bayan against Martin Romualdez, dalawa sa Brave 18 ang ginamit na as part of the testimonial evidence, no. Ngayon meron daw na 8 na, no. At ang sabi nga ni Deputy Ombudsman Miko Clabano, pati nga yung testimonya ni former DPWH Secretary Manny Bunuan, kaya nga na-admit siya doon sa Witness Protection Program, is to nail down Martin Romualdez. At sabi nga ni Miko Clabano, I have to borrow his words, historic daw yung ikakaso nila against Martin Romualdez. Kaso, Admar at mga kababayan, hindi lang si Martin Romualdez ang tinuturo ng Brave 22 sa kanilang mga affidavits. No? Andon din si Sandro Marcos, andon si Bongbong Marcos, andon si Saldico, andon si Chis Escudero, andon nga si Senator Villanueva. At sabi nga ni Boying, 2 linggo na lang, ipapile na nila yung kaso ni Senator Villanueva. Anong ginawa nila? Nung nasa kanila na ang DOJ resolution, i-dismiss nila. At ngayon ay nagko-conduct sila ng panibagong preliminary investigation doon sa kaso ni Senator Villanueva. Ganon din kay Chis Escudero. Sabi nila, hinug na, ipapile ng Mayo. July na tayo, wala pang na-ipafile na kaso against Chis Escudero. Meaning to say, klarong-klaro, hindi na tayo magmamangan pa, talagang yung kakasuhan nila, pagka wala ka sa kanilang panig, pag bumaliktad ka, tulad ni Chis Escudero at tulad ni Joel Villanueva, Jesus saves. Jesus Crispin Remulla saves. Ayan, mga kababayan ko, no, nakita nyo, pagka ikaw ay lilipat sa kanilang grupo sa Bendalo, talagang mapapawalang bisa yung mga kaso mo. Gaya kay Chis Escudero at kay Pastor Villanueva na naduwag, isinuka ng kanyang mga miyembro sa JIL at binansagang Jesus is Lord. Jesus Crispin Remulla, follower, itong si Pastor Villanueva. Ang sinasamba na ni Pastor Villanueva ay si Jesus Crispin is Lord na. Ayan po ang sinasabi ng mga tao. At yung mga miyembro ng JIL, talagang sinuka at kinadidirihan si Pastor Villanueva dahil sa kanyang ginawa na kaduwagan. Hindi kagaya ni Senador Marcoleta na talagang ipinagmamalaki siya ng kanyang kapatiran at siya ay sinusuportahan sa kanyang paninindigan sa katwiran at tumindig sa katotohanan. Kaya dito
ang buong kapatiran ay talagang naninindigan din sa pagkampi kay Senador Marcoleta sa kanyang mga pinaglalaban dito. Hindi gaya dito kay Joel Villanueva, sinuka ng kanyang mga miyembro. Ganyan po mga kababayan. Kaya yung selective justice na nangyayari, pagka wala ka sa kanilang poder, talagang gigipitin ka dito. Gaya ni Senador Marcoleta. Sabi nga ni attorney, sino po ito? Yung operario. Ang ganda na kanyang pagkakasabi. Kung si Andres Bonifacio noon, nung panahon ng mga Kastila, para isagawa ang kanilang paninindigan at prinsipyo, ang Katipunero ay pinunit ang kanilang mga sedula. Para labanan ang umiiral na kawalang hustisya sa panahon ng mga yon. Dahil inaapi ang mga Pilipino noon. Kaya tumindig si Andres Bonifacio at pinunit ang mga seduling. Ngayon, ang gagawin, pupunitin yung warrant of arrest si Senador Marcoleta. Naku po, malupit ito. Yun. Opo, at ang rating po, no, ang pagagrado ng taumbayan kung pagbabasa yung pinakahuling SWS survey, sa panig ng Pangulo, negative 15 na ata. Sa panig ng administrasyon sa kabuuan, negative 13 din. Pero yung grabe na ang talagang akusasyon laban sa kanya, ang pangalawang Pangulo, do may pagbaba kung ihahambing mo sa mga nakalipas, pero nananatiling siya ang pinakamataas sa lahat ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Parang baliktad ata kung ang siniserbisyohan nitong mga kritiko ng pangalawang Pangulo ay ang taong bayan, batila iba yung kanilang pananaw sa pananaw ng taong bayan. Yun na nga, Admar, no? Dapat kasi ang pinapakinggan nila ang totoong sentimento ng taong bayan. In fact, ako, I do not believe in those surveys, no? Totoo naman mga kababayan, si BP Sara pa rin ang nangunguna. Itong si BBM may pabagsak na talaga. At alam nyo ba mga kababayan, breaking news po dahil Biyernes ngayon. Tapos na po ang mga pagsamba ng kapatiran. Bukas ay araw ng Biyernes at tila dadagsa ang milyong-milyong mga kapatiran natin. Baka matriple yung 500,000 hanggang 1 milyon, baka umabot ito ng milyon-milyon. Ganyan po katindi ang solido at pagkakaisa ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Isang katawan, isang ulo. Pag gumalaw, nag-isip ang ulo. Kasama lahat. Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Gaya ng ginagawa nila kay Senador Marcoleta, ginigipit nila, sinasaktan po nila. Para mo na rin sinaktan ang buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Talagang ipagsasanggalang si Senador Marcoleta dahil sa kanyang paninindigan at ang kanyang pakikipaglaban para labanan ang kawalang pagbibigay galang sa hustisya at hindi na umiiral ang tamang panlipo ng batas, di ba? Yan lamang po ang ating bahagi at shoutout po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po kay Ma'am Mirna Aura, Gaspar Beltran ng Cebu City at sa mga kababayan natin sa Ilocos, sa Cagayan, shoutout po sa inyong lahat. Carmen Garbo, Arlene Sulit, Needless, maraming salamat po INC, marami kaming nakasuporta sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, sasama kami kahit hindi kami kapatiran. Ayan po mga kababayan, salamat po ng marami at ito si The Wonders Philippines at asahan nyo po na ako rin po ay makikipagkaisa sa araw ng bukas. Salamat po.